another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm back once again, your pretty but sometimes petty host, Tito Alvin. And in this podcast, pag-uusapan natin ang mga hottest issues, trending topics, and everything pretty and petty. If it's your first time here sa ating podcast, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and then click on the notification bell para updated ka sa mga bagong episodes. If you are listening naman sa Spotify, please don't forget to follow our page in Spotify by going back to the main page of this podcast and then i-click nyo yung follow. Also, you can catch our podcast in different social media platforms like Facebook, Instagram, and in TikTok. And makikita nyo yung mga links at the bottom of your screen. Or you can go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Ayan. So, ano ba pag-uusapan natin this week? So, kakatapos lang ng eleksyon. And most likely, yung iba sa inyo nagdidiwang dahil nakapasok sa top 12 ng senators yung manok nyo, no? And yung iba siguro medyo naiinis, nalulungkot kasi yung binoto nila hindi nakapasok. As of this recording, most likely wala pa na proclaim na senators. Pero one way or another, meron na tayong idea kung sino talaga yung uupo, kung sino talaga yung nakapasok sa top 12 nung eleksyon. Pero, ang pag-uusapan natin this week yung kabuuan nitong eleksyon ng 2025. I wanna talk about election 2025 as a whole. Okay, sige, simulan na natin ang usapang ito, no? So, simulan natin sa campaign period. Okay? So, in general, wala naman masyadong nagbago sa sistema ng campaign period nitong election ng 2025 from the previous campaign periods of previous elections. Medyo wala naman masyadong nagbago. May makikita ka pa rin nag-ground campaigning sa mga palengke, sa mga street, sa mga bahay-bahay. Andyan yung mga commercials ng mga politiko sa TV, mga malalaking billboard sa EDSA, and now with the addition of ads sa social media. Siguro isa lang sa napansin ko na medyo, how should I say this? Medyo garapal from other candidates is yung premature campaigning ng mga ilang kandidato. So, when we say premature campaigning, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula yung official campaign period, pero andyan sila, nagpaparamdam na. Makikita mo na yung presence ng mga kandidatong to, no? Kahit hindi pa legal or hindi pa oras para mangampanya. So, for example, may isa akong alam na kandidato na hindi pa nagsisimula yung kampanya, no? Parang 2024 pa lang, November, December of 2024 pa lang. Makikita mo na yung mukha niya sa NLEX, sa NLEX, sa SCTEX, sa SLEX, sa mga national highways. At sinasabihan niya yung mga motorista, mga drivers na mag-ingat sa biyahe. Ba? Alam ko napansin nyo rin yan, wala pang election pero ang mukha niya kitang-kita mo na lahat sa bawat stasyon ng MRT siguro andun siya. Tapos bawat billboard sa mga national highways makikita mo din. Tapos madalas sinasabi niya mag-ingat nga tayo sa biyahe. Tapos meron pang isang kandidato dito sa Pasig. Yung natalong mayor, yung natalong kumakandidatong mayor. Hindi pa start ang campaign period. Malakas siyang mamudmod ng kung ano-ano. Madalas siya magpa-medical mission, pa-dental mission, meron siyang mga bisita sa mga schools, nagbibigay siya ng mga school supplies and stuff like that. Kahit hindi pa kampanya. Kumbaga, they are disguising the campaign through this medical missions, mga kawang gawa, mga visits sa school. Alam mo yun? So, obvious naman na nakakampanya sila kahit tinatago nila behind the mission na tong mga to, no? So, medyo traditional politician lang ang dating sa akin. So, it actually leaves a bad taste in my mouth kasi parang ano ba to? Aga-aga nakakampanya na. Alam naman ng mga tao yan, pero syempre, kailangan nilang magpabango, kailangan nilang magpakilala simula pa lang. So, ginagawa nila yung mga tactics na to.
Ngayon, another thing na napansin ko during the campaign period, at least dito sa lugar namin sa Pasig, um, wala masyadong nagpaskil, wala masyadong nakapaskil na mga campaign posters sa mga streets. Hindi, meron naman. Merong mga nakapaskil, pero mostly ng mga nakapaskil na posters, nasa mga private property. Wala na akong nakikitang mga posters na nakakabit sa mga poste, mga public post, mga walls ng public government buildings. Wala akong nakikita sa mga dingding, kung saan saang dingding na halos dikit-dikit, tabi-tabi. Hindi na ako nakakita ng ganyan masyado sa Pasig. So, that's actually a good thing. Ewan ko lang sa ibang lugar kung garon din ba, kung marami bang mga campaign posters na nakakabit. Pero dito sa Pasig, hindi masyado. At least dito sa barangay kung nasan ako, hindi ganun kadami yung campaign posters na nakapaskel. Isa pa sa mga napansin ko na I think good job pagdating sa local government handling nitong campaign period, no? Meron silang nilagay na malaking parang malaking area kung saan doon ka lang pwede maglagay ng official posters ng mga kandidato. So, may space para sa isang partido, may space para sa ibang partido, tapos tabi-tabi yun. Tapos nandun siya sa isang corner ng isang street kung saan mabigat ang foot traffic, tinadaanan ng mga tao, para, alam mo yun, kita agad yung malaking area na yun. Actually, ang linis tignan nung area kasi yung paligid, walang nakapaskil, walang mga posters, at andun lang siyang lahat. So tapos, after ng election, madali lang siyang tanggalin. Madaling iligpit yung kalat. Kasi aminin natin, itong mga posters na to, after ng election, kalat yan. Diba? Eyesore. Masakit siya sa mata. Parang after 2 years, andyan pa rin yung poster, no? Inulat araw na, andyan pa rin yung poster. Nabubura na yung mukha ng kandidato dun sa poster, andyan pa rin yung poster. So, medyo kalat. So, good job sa Pasig for doing that, yung isang malaking area na yun, no? Madalas nakikita ko rin yan sa ibang bansa, specifically sa Korea, meron lang silang isang area kung saan pwedeng magpaskil ng mga campaign posters. So, siguro inadapt nila doon yung idea. So, hopefully, other places, other municipalities are also doing that para less clutter. Siguro nga dapat nga i-implement, wag na mag-post ng mga campaign posters kahit sa private pero wala naman tayong magagawa. Private place yun kung pwede na lang gawin kahit anong gusto na lang gawin sa private space nila, no? Pero ang ganda kasing tignan, ang linis-linis tignan ng lugar kasi walang mga nakapaskil. Ngayon, pumunta na tayo sa day of election. Election day. Ine-expect ko mahaba ang pila, mainit, kasi sa isang elementary school lang naman kami pupunta, hindi man siya aircon na lugar eh. So, in-expect ko talaga medyo maghihintay ako ng matagal. In-expect ko na mahaba ang pila. So, pinaghandaan ko talaga. May dala akong tubig, fully charged yung cellphone ko, dala akong pamaypay, ballpen, and basta pinaghandaan ko talaga yung araw ng eleksyon. Pero, to my surprise, generally speaking at least for the precinct where I voted, maayos. Maayos ang proseso. As in, yung flow nung election process, maayos lang. Parang ine-expect ko nga parang 2 to 3 hours akong maghihintay or boboto eh. Pero hindi wala pang 1 hour tapos na akong bomoto. Siguro nakatulong na din yung fact na bago pa man ako pumunta dun sa school, alam ko na kung ano yung precinct number ko. Okay, kasi makikita naman yan sa Precinct Finder online sa website ng COMELEC. So if you're not yet aware, pwede nyong makita ang precinct number nyo sa website ng COMELEC. So bago pa man kayo pumunta sa school, alamin nyo na yung precinct number nyo para pagdating nyo doon, hahanapin nyo na lang kung saan yung classroom nyo, kung saan yung precinct na napupuntahan. Hindi na kayo pipila sa mga papel-papel na nakapaskil. Madali lang naman siya. Ilalagay mo lang yung details mo, name, I think birthday ata, I'm not sure. Basta name or yung municipality kung saan ka nakatira. Tapos makikita mo doon yung precinct number mo. So good job si COMELEC dyan for implementing that precinct finder kasi malaking tulong siya sa lahat ng mga botante. So ngayon, alam ko na kung ano yung precinct number ko, di ba? So pagpunta ko dun sa school,
na meron lang doon parang isang billboard na o yung precinct number na to, dito kayo pupunta sa building na to on this floor. So, madali ko lang nahanap. So, punta ako ng third floor. Tapos, pagdating doon, nakita ko kagad yung isang teacher na parang nag-a-assist. So, sabi ko, ma'am, saan po yung first step? So, tinuro niya ako doon sa isang wall. Tapos, doon sa wall na yon nakapaskil, may parang apat na parang patong-patong na papel na nakapaskil dun sa wall ng lahat ng mga registered voters for that precinct. So, ang sabi sa akin is, hanapin niyo po yung pangalan niyo dyan, tapos kunin niyo po yung number na katabi ng pangalan niyo, tapos bigyan niyo po sa akin. Okay, punta ko dun. Akala ko, hanapin ko lang yung pangalan ko. Ma'am, mga sir, Diyos ko Lord, pagpunta ko dun sa papel, andun yung number, yung picture mo, tapos pangalan, tapos full address. Like, hala ka, nakabalandra ang aking information sa lahat ng mga taong pwedeng tumingin. Napansin nyo ba yun? Na picture, name, address. Alam ko dati kasi name and address lang eh. Tapos, ngayon may picture pa. So, alam na lang ng mga tao kung yung itsura mo. Parang hindi pa medyo worrisome yun na yung information mo, private information mo for that matter, visible sa lahat ng mga taong titingin doon. Alam nila yung itsura mo, alam nila yung buong pangalan mo, and kung saan ka nakatira, as in full address, pati unit number ng condo ko, nakalagay doon. Kasi yun nilagay ko sa registration eh. So, medyo bahala lang na hindi masyadong naprotektahan yung private information ng mga botante para lang makuha mo yung number mo. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, naman, Tito Alvin, hindi naman masyadong private information yung address mo kasi pag bumili ka sa Shopee, sa Lazada, nakalagay naman sa waybill yung address mo eh. Oo, sige, gets ko naman yan na sa waybill makikita mo yung address eh. Pero may difference kasi yan. Sa mga deliveries natin, mga address natin sa waybill, ang titingin lang dyan, yung rider. Yung rider magdi-deliver sa'yo or sino man yung mga tauhan sa warehouse na nagsascan ng mga packages, sila lang pwede makatingin yan. And part yun ng trabaho nila para mag-deliver sa'yo yung package. Pero yung nangyari doon kasi sa botohan, nandun yung papel, andun yung mga details mo, tapos lahat ng tao nakatingin doon, hahanapin yung pangalan nila. So, hindi mo alam kung nakikita na ng iba yung information mo, hindi mo sure kung ibang tao ay nagpunta lang doon para kumuha ng mga private information. As in, lahat ng taong pwedeng tumingin doon, botante man o hindi, makikita yung private information mo. So, malaking difference yon. Wala kang control kung sino yung mga titingin doon, hindi mo alam kung sino yung mga tumitingin dun sa papel, magulat ka na lang isang araw, meron ka ng utang sa mga loan sharks o kaya sa mga lending apps kasi ginamit nila yung information mo. Well, I don't know, pero some people will get this information to do bad things. And yet, COMELEC failed to protect the voters' information. Siguro pwede na lang i-explore yung possibility of, number one, educating the public of using the website, yung Precinct Finder website, para hindi na ganun kadami yung taong pipila at magharap nung pupunta doon sa mga papel para hanapin yung precinct number nila. So that's one. Tapos, pagdating doon sa school or yung place kung saan ka boboto, siguro meron lang isang tao, isang teacher na maghahanap nung number na kailangan nila. Isang tao na lang yung titingin doon sa master list ng mga botante kaysa magpaskil sila ng papel na nandun lahat ng information. Ang nangyari kasi, kinuha nila kukunin mo yung number sa tabi ng pangalan mo, ibibigay mo kay ate, ilalagay niyo sa isang papel na may number ulit. Parang yung mga number na tinatawag sa mga pila. Pag tatawag ka na, bibigay mo yun doon sa isa pang teacher para hanapin doon sa the same master list yung pangalan mo kasi pipirma ka. So technically, yung number na hinanap mo, na binigay mo kay ate, na binigay mo kay kuya, ginamit lang niya para mas madali niyang mahanap yung pangalan mo sa master list. So, gets ko naman na gusto lang nilang mapadali yung trabaho nila. Pero siguro, tulad doon sabi ko, baka pwedeng isang tao na lang yung maghanap ng number mo. Para siya lang nakakakita ng information, hindi na nakikita ng ibang mga tao. Tapos, hindi na rin kailangang i-print. Kasi,
Isang tao na lang yung naghahanap di ba? So, pwedeng electronic device na lang yan. Pwedeng yung master list nandun lang sa isang laptop o sa isang tablet. Tapos, yun na lang gagamitin niya. So, no need na mag-print. Imagine mo ilan yung ipiprint nila. Nagastos yun, di ba? So, something to think about, COMELEC. Ngayon, another thing that I think needs improvement, no, day of election, is yung ballot secrecy folder. So, ito yung folder na gagamitin mo para pantakip doon sa balota mo. Now, just to give you context, yung balota, mahaba. Mahaba yung balota. Back and forth yun. Back to back yun. Tapos yung secrecy folder, as in normal na folder, baka long folder. So, pag tinakip mo dun sa balota mo, may nakausli, may nakalabas. So, technically, hindi siya secret. Kasi, kung ano may nakalabas, nakatakip dun sa folder, hindi na matatakpan. So, nung bumoboto na ako, to be honest, hindi ko ganong nagamit yung secrecy folder na yan. Kasi, number one, ang liit nga nung folder compared dun sa balota. Mahaba yung balota, tapos normal size lang yung folder. So, pag pinantakip mo, wala lang din. Tapos, nung pumila ako, nung tapos na akong bumoto, pipila na ako para isaksak dun sa machine yung balota ko, hiningi na kagad sa akin yung folder nung teacher para ipamigay na sa susunod na boboto. So, ngayon, binigay ko, ngayon, wala na akong pantakip. Habang nakapila ako, hindi mo alam kung paano mo tatakpan yung balota mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? So, para sampa na nag-secrecy folder kung kukunin nyo rin siya sa akin, diba? Tapos, during the voting process, pag bumoboto ka, halos magkakatabi lang kayo. Alam niyo naman ang mga classroom dito sa Pilipinas, di ba? Hindi naman malalaki, maliliit lang. So halos meron lang kayong maliit na space apart from each other. So, ang liliit pa nung upuan. So, hindi maiwasan talaga na, alam mo yun, mapalingo ka lang konti, makikita mo na kung sino yung binoto niya. So, it is something that COMELEC should think about, no, the use of the ballot secrecy folder. Hindi ko alam kung dapat pa niyang palitan yung balota or dapat pang palitan yung folder mismo. Kasi kung gagamitin yun as a secrecy folder, dapat effective, di ba? Efficient. As in secret talaga yung magiging boto mo. Alam ko sa states, ang ginagawa nila is kapag bumoboto sila, may mga stalls. May mga stalls na natatakpan ng kurtina. So, papasok ka dun sa stall na yon, may table. Walang upuan, nakatayo ka. Tawag dito. Alam ko, electronic sila, so pipindot ka lang sa computer Pero, regardless, kahit sabihin mong nakabalot sila, ikaw lang mag-isa ang nandun sa stall na yon. So, walang ibang pwedeng pumasok. Ikaw lang. So, yung vote mo, sikreto talaga. Hindi ko lang sure kung pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas kasi alam ko ang mga schools natin na hindi naman equipped logistically para sa ganong klaseng setup kasi magpapagawa ka ng mga stalls, siyempre madami yan, lalagyan mo ng kortina, so dagdag gastos yun kung tutusin. So, I'm all for using the ballot secrecy folder, pero pag-isipan pala ng mabuti kung paano siya magagamit effectively. Now, lastly, yung paggamit, yung mismong process ng pag-scan ng ballot mo dun sa machine. At least from my experience, it's very flawless. As in, mabilis lang. In-accept naman kagad ng machine yung ballot ko. Na-print kagad yung resibo, na-check ko naman kagad. So, overall, yung mismong stage na yun ng voting process is very efficient. So, good job sa COMELEC dyan. Hindi ko lang na-experience yung na-experience nung iba kasi yung iba parang sinabi pagka-print nung resibo, iba yung lumabas na pangalan compared dun sa binoto Hindi ko alam kung anong nangyari doon, kung isolated case lang ba yun, isa ba siyang uri ng cheating, I don't know. Pero doon sa precinct, and based on my experience, walang naging problema sa akin. On my part, everything was flawless. Okay, so generally speaking, I can say that the election process as a whole is steady. I mean, okay naman siya from start to finish. May mga areas that we can improve on. Medyo marami naman nang nagbago sa electoral process from the past elections. Siguro it is time for us to look at those areas for improvement and think better ways
on how we can change para mas mapadali yung process ng pagboto the next coming elections. Ayan. So, siguro dyan ko natatapusan itong episode na to, no? So, kung nagustuhan mo ang episode na to, you like it very much, please share this episode to your friends and family. You can subscribe to our YouTube channel by clicking on the subscribe button, then click nyo yung notification bell para pag may bago tayong episode, updated ka. You can also follow us in Spotify. Go back to the main page, then click nyo yung follow. Kung mahilig naman kayo mag-social media, we also have social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok. You can check the link at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Kung isa ka namang brand at gusto mong kipag-collab, you can send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye-bye!